Nanawagan si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa Pilipinas at China na muling magdialogo at pakinggan ang sigaw daw ng mamamayan na piliin ang kooperasyon sa halip na alitan. Giit ni Wang, ang Pilipinas at China ay magkalapit na kapitbahay na hindi maaaring paghiwalayin. Umaasa umano ang China na mas maraming Pilipino ang makikiisa upang ayusin ang relasyon ng dalawang bansa. At sa ibang balita, sinabi ng Indonesia na inalok daw sila ng China na bumili ng kanilang battle-tested na J-10 fighter jets, pero ayon sa Indonesia ay pag-iisipan pa umano nila. At opisyal nang idiniklara ng gobyerno ang Basilan bilang ASG-free, umalaya na mula sa mga teroristang Abu Sayyaf Group, pero sinabi ng Philippine Army na hindi pa rin nila babawasan ang mga batalyon ng Philippine Army sa Basilan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Nanawagan si Chinese Ambassador Wang Xilian sa Pilipinas at China na muling magdialogo at pakinggan ang sigaw daw ng mamamayan na piliin ang kooperasyon sa halip na alitan. Ang pahayag na ito ni Wang ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa noong Sabado. Dumalo sa ginanap na okasyon sina Pangulong Bongbong Marcos, mga senador, business leaders at mga kinatawan ng Filipino-Chinese community. Gayunpaman, kasabay ng pahayag ay nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea kung saan paulit-ulit na pumapasok ang China sa exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi rin kinikilala ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, naging mas matatag at lantad ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya habang patuloy ang presensya ng mga barko ng China at gumagamit ng mga water cannon laban sa Philippine Coast Guard. Pero giit ni Wang, ang Pilipinas at China ay magkalapit na kapitbahay na hindi umano maaaring maghiwalayin. Umaasa umano ang China na mas maraming Pilipino ang makiisa upang ayusin ang relasyon ng dalawang bansa. China and the Philippines are close neighbors that cannot move apart. Good neighborliness serves the fundamental interest of our two peoples. It is our sincere hope that more and more people will join our efforts to bring our relationship back to even better future. Samantala, kinwestiyon naman ni Defense Secretary Gibo ang pagiging tapat ng China sa paggamit ng dialogo kasunod ng militarisasyon nito sa pinag-aagawang teritoryo. Maraming beses nang nag-usap ang China at Pilipinas pero wala namang nangyayari at paulit-ulit pa rin ang mga panghaharas ng China at nagpapadala ng mga barko na iligal na pumapasok sa exclusive economic zone ng bansa. At sa ibang balita naman, sinabi ng Indonesia na nag-alok sa kanila ang China na bumili ng J-10 fighter jets na sinasabi ng China na ang mga fighter aircraft na ito ay subok na umano sa labanan ng Pakistan at India sa Kashmir. Sinabi ng Indonesian Deputy Defense Ministry Doni Hermawan Taufanto sa isang pampublikong talakayan sa Jakarta na sinusuri ng gobyerno kung ang mga fighter jets na alok ng China ay maaaring isama sa umiiral na sistema ng Indonesia. Sinabi ni Taufanto na ang mga jet ay inalok ng China nang bumisita ang mga opisyal ng Air Force ng Indonesia sa China. Ngunit binigyang diin na ang pagtatasa ay nananatiling pag-iisipan at ang Jakarta ay hindi nagpadala ng ilang kupunan upang magsagawa ng teknikal na pagsusuri o ituloy ang alok. Bukod umano sa mga fighter jets ay nag-alok din ang China na bumili ng kanilang mga advanced umanong barko. Ang pagsasaalang-alang ng Indonesia sa J-10 fighter jets ay dumating habang ang paggasta na militar ay tumataas. Nais ng Indonesia na pag-iba-ibahin ng mga supplier ng assets nito bilang bahagi na mas malawak nitong pagtulak sa modernisasyon ng militar sa ilalim ni Pangulong Prabowo Subianto, isang dating general na nangako na i-upgrade ang mga kakayahan sa impapawid at pandagat na bansa habang pinapanatili ang diplomatikong neutral ng Indonesia.
Inalok ng China ang Indonesia na bumili ng J-10 fighter jets nito matapos iulat ng Bloomberg na kinansila umano ng Indonesia ang pagkuha ng F-15EX sa Amerika. Bukod sa Indonesia ay may ilang mga bansa rin ang inalok ng China na bumili ng kanilang battle-tested daw na fighter jets dahil pinabagsak umano nito ang 3 Rafale fighter jets ng India. Pero ayon sa India ay walang nalagas sa kanilang mga Rafale fighter jets. At dagdag na balita mga kabayan, hindi babawasan ng Philippine Army ang bilang ng mga tauhan na idiniploy sa lalawigan ng Basilan sa kabila ng idiniklara na malaya na mula sa teroristang Abu Sayyaf Group ang Basilan. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa isang media briefing sa Port Bonifacio ay mananatili pa rin ang mga militar dahil mayroon pa rin umano silang papel ang mapanatili ang kapayapaan na napakahalaga at ang pagtiyak na dadaloy ang kaunlaran sa lugar na iyon. Sinabi ni Galido na napakaminimal na lang ang presensya ng Abu Sayyaf Group sa isla dahil mayroong tinatayang 6 na batalyon ng Philippine Army ang nakakalat sa Basilan. Noong Lunes, opisyal nang idiniklara ni Presidential Press Advisor Secretary Carlito Galvez at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo na ang Basilan bilang isang ASG-free. Ang opisyal na deklarasyon ng Basilan bilang ASG-free ay nakaangkla sa pinagsamang resolusyon na inalabas ng Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council.